Hello, SSS members and pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Gustong-gusto ko yung topic natin today, guys. And I hope marami tayong mga pensioners dyan na nanonood ngayon na makipag-engage kayo sa comment section. Dahil magbabasa ako ng mga comments. Dahil alam ko po, bilang isang member pa lang na active member at kayo na pensyonado na ni SSS, makakakuha ko sa inyo ng aral. Marami akong matutunan sa inyo. Meron akong babasahing comment, pero itago ko lang yung pangalan niya. Tungkol po ito sa paghuhulog sa SSS. Sabi niya, mag-ipon na lang kayo sa bangko. Makukuha pa ninyo ng buo yan. Diyan sa SSS, scam. Simula nung nag-vlog ako related sa mga retirement, at tuwing meron akong nababasa na negative about sa paghuhulog ng SSS, lagi ko talaga itong sinasagot. Huwag kang maghulog sa SSS kapag mayaman ka naman. Yung alam mo na kapag tumanda ka na ay hindi ka maghihirap dahil mayaman ka nga. May pera ka pa din kahit matanda ka na. Yung makakatulog ka pa din sa gabi ng maayos dahil hindi mo iisipin saan ka kukuha ng budget mo kinabukasan para may makain kayo. Kasi nga, mayaman ka. Yung kahit isa ka ng senior citizens na nasa bahay lang, na kahit hindi na kailangang magtrabaho, ay hindi mo po problemahin yung budget nyo guys dahil mayaman ka nga, may pera ka. Kapag ganyan yung buhay mo, sige, huwag ka na pong maghulog sa SSS. Pero pag alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman mayaman pag wala ka ng trabaho, wala ka ring pera. Pag mag-retire ka na sa trabaho, wala ka na ding ibang income. Pag ganyan, wag na wag mong pababayaan ang iyong SSS contributions. Dahil pagdating po ng iyong katandaan, tandaan nyo guys, hindi tayo habang buhay bata. Pagdating ng inyong katandaan, yang hinuhulog nyo ngayon sa SSS, yan po ang magbibigay sa inyo ng malaking tulong sa pang-araw-araw nyo na buhay bilang isang senior citizen. Baka mamaya akala nyo pag senior citizen na kayo guys, ay kaya nyo pa rin magtrabaho. Kung may sari-sari store ka ngayon, isipin mo, sapat na ba yan? Maganda ba ang kitaan mo dyan? Bubuhayin ka ba niyan? Kapag mag-retired ka na? Magiging sapat na ba sa'yo yan? Sa pang-araw-araw nyo na gustusin, pambili mo ng maintenance? Kapag tumanda ka na without SSS? Or kailangan mo sa SSS pagtanda mo? Ulitin ko lang po sa inyo mga ma'am and sir, ang SSS po ay long-term investment for your retirement. Preparation po yan sa pagtanda natin. Yan po ang purpose ni SSS. May iba kasi dito, bakit hindi ko ma-withdraw ang aking mga hinulog sa SSS? Kailangan ko ng pera ngayon. Bakit kailangan ko pang umaabot ng 60 years old? For retirement purposes nga ni... Ang SSS ay hindi yan basta-basta na kapag gusto mo anytime, i-withdraw mo yung pera mo. Hindi po. Kasi kung ganyan si SSS guys, naku, hindi siya maganda. Ang SSS ay hindi po ito scam. Once na mag-retire ka na, you will enjoy being an SSS pensioner. Kahit na hindi ka pa retired guys kapag active member ka pa ni SSS, may mga benefits ka nang makukuha dyan. Ako nga, twice na akong nakakuha ng sickness sa SSS nung nagkasakit ako. Twice na akong nakakuha sa SSS ng maternity benefits nung nanganak ako. At nakakapag-loan ako sa SSS guys, nung panahon na kailangan ko ng pera nung namatay yung mama ko. Pero pagdating sa bangko, hindi ko po magagawa yan. Walang sickness, walang benefits na makukuha dyan. Sa nag-comment po na ibangko na lang yung pera, dinidiscourage ko po kayo na gawin nyo yan. Nasa bangko nyo ipunin yung pera nyo para sa retirement. Yes po, maglagay din kayo ng pera sa bangko. Savings nyo ba? Para anytime, any day, pag kailangan nyo, mawi-withdraw nyo kasi yan. Pero sa usaping retirement, hindi ko po nire-recommend si bank na dyan lang kayo mag-ipon guys.
Ano po ba ang goal nyo? Mag-save lang ng pera sa bank? How sure are you? Paano nyo na sigurado na yung iniipon nyo ngayon sa bangko ay makaabot pa yan sa inyong retirement? Baka nga mamaya withdraw kayo ng withdraw dyan. Pagdating nyo ng inyong katandaan, wala na. Barya-barya na lang ang natirang pera nyo sa bangko nyo kasi withdraw kayo ng withdraw. And let's say na nakapag-ipon ka sa bangko guys, tapos ma-withdraw mo siya pag mag-retire ka na wala ka ng trabaho, di ba? Hanggang kailan kayang tustusin ng mga naipon mong pera sa bangko ang pang-araw-araw mo na buhay, guys? Di ba? Hanggang ilang taon lang? Or hanggang ilang buwan lang ba yung ipon mo sa bangko? After nun, wala na. Isa SSS lifetime pensioner ka dyan. At alam mo ba kung magkano yung tubo mo dyan? Magkano ang tubo mo ng pera mo sa bangko? Piso. 7 pesos, 9 pesos. Tapos may deduction pa yan sa tax. May mga benefits ka bang makukuha sa bangko bukod dyan sa mga inipon mo? Wala po. Kaya pag nagkasakit ka, isang withdrawhan mo lang yan sa bank, zero ka na agad, zero account na, wala ka ng pera, zero savings ka na. Samantalang kay SSS, pag nagkasakit ka, yung mga hinulog mo hindi yun magagalaw. May makukuha ka pang cash assistance through sickness benefits. Diba? Nakikita niyo ba yung kagandahan guys bilang isang SSS member or pensioner? Minsan talaga kailangan natin buksan yung isip natin guys. May share ako sa inyo last April, 2 weeks kaming nakabakasyon sa Cebu. And then meron ako nakausap na isang tatay, siya ay 73 years old. Hindi po siya SSS pensioner ha. Nagtatanong siya sa akin tungkol sa SSS dahil nga yung kapatid niya, SSS pensioner. Then nabanggit niya nung kabataan niya, nung nagtrabaho pa siya, every time nasasahod sila, laging niyang sinasabihan yung kasamahan niya sa trabaho, huwag ka kasing magpakaltas ng SSS para buo mo laging makuha yung sahod mo. Tingnan mo yung sahod ko, buo, walang kaltas. Dahil yun yung ginagawa ni tatay nung kabataan niya pa guys. Hindi siya naguhulog sa SSS. Ang goal niya ay yung sahod niya, maiuwi niya sa pamilya niya ng buo, ng walang kaltas. And alam niyo ba mga ma'am and sir, yan ang kanyang pinagsisisihan ngayon. Mula nung nag-retire siya, doon niya na-realize, sana nung kasagsagan na meron pa siyang, nung nagtatrabaho pa siya, bata pa siya, sana naguhulog siya sa SSS. Sana siyang pensyonado ngayon. Yung kasamahan niya sa trabaho na naguhulog dati, magte 10 years ng pensyonado ngayon ni SSS. Tapos si tatay, hindi rin siya kasama kahit sa pensyon ng DSWD. As in, wala siyang income na monthly guys. Nung kapanahunan kasi nila, no, hindi naman ganun kahigpit kasi pagdating pa sa SSS. No? Mga pensioners natin dyan, maraming mga company na nakabase sila dun sa employee kung magpapabawas ba ng contributions or hindi. Kasi hindi pa talaga to mahigpit si SSS dati. Kaya marami tayong mga matatanda na ngayon na walang SSS. Yung iba dati, lalo na kapag sa probinsya nagtrabaho, tapos yung sahod nila weekly. Wala talaga silang benefits guys. Kumbaga, sarili nilang magvo-voluntary contributions lang sila sa SSS. Kaya dati, kung yung isang tao ay maalam na kung ano yung mga benepisyo niya sa SSS, maghuhulog talaga siya. Pero pag kulang siya sa kaalaman tungkol sa SSS, mas pipiliin niya talagang hindi babawasan ang sahod niya. May nakukuha po ba kayong aral dito, guys? 'Di ba? So, hindi po scam ang SSS, guys. Kung scam ang SSS, do you think ako bilang bata pa ngayon ay maghuhulog ako dyan? 'Di ba? Monthly, guys, sinuhulugan namin yung SSS naming mag-asawa. Hindi namin yan pinapabayaan. Dahil isa yan sa plano namin na retirement namin, ang SSS. 'Di ba? So, sa mga pensioners natin dyan, anong masasabi nyo dito, guys? Alright! So bago kayo ang ating video for today, sa mga naganap dyan guys, ang pabango, available na po ito sa description ng aking video. Andyan yung link ng mga products. Alright! Thank you so much for watching everyone. God bless you.